Makalipas ang halos 2 buwan, muling binisita ng resibo si Joffrey. Naabutan namin ng mag-asawa na abala sa pagtatrabaho. Si Joffrey, ibinalitang naghahanda na sila para magtayo ng maliit na tindahan. Tinawagan po kami na bukas na po yung tatanggapin namin grocery package, sir. Nakikita ko silang namimili, sir. Sobrang saya po, sir. Yung asawa ko po, sir, si Sinemenar siya. Para po doon sa ibibigay nilang pangkabuhayan po sa amin, sir. Nagsimula na rin ang asawa ni Joffrey sa Entrepreneurial Development Training ng Department of Labor Region 3. Dagdag kaalaman daw ito para matuto siyang mag-manage ng isang negosyo. Ilang araw lang ang lumipas, ipinagkaloob na rin sa kanila ang munting kabuhayan. Kahit aminadong nangangapa pa sa pagnanegosyo, suportado daw si Joffrey ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mahirap, sir. Yung, siyempre, wala ka pang talagang magiging suki. Yung sa mga kakilala ko, sir, sa akin na lang po sila bibili. Para makatulong din po sa amin ng pamilya ko. Ang mas maganda raw na balita, makalipas ang 2 taon, naisampa na ng Public Attorney's Office, Region 3, ang civil case laban sa foreman, may-ari ng bahay at sa electric cooperative ng Pampanga na kanyang inirereklamo. Ayon sa PAO na may hawak ng kanyang kaso, nagsampa sila ng recovery of damages. Kami po ay nakapag-file ng civil case for damages as of August 20, 2025 sa RTC po ng San Fernando. Inaantay na lamang po natin ang susunod na mga orders po ng court patungkol po dito sa kaso. Nalaman natin na si Mr. Bondok ay mayroon pa ring sugat at na kailangang magamot. Maaari namin po itong i-refer sa ating mga local government units sa probinsya ng Pampanga at sa syudad ng San Fernando, Pampanga para maihingi po natin ng financial na tulong medikal. Masakit man daw tanggapin ang habang buhay ng may kulang sa kanyang katawan, determinado si Joffrey na palaguin ang bagong mga pagkakataong ibinigay sa kanilang pamilya. Mga anak ko, yung makapag-aral sila, sana po kahit paano masuportahan ko po sila kahit wala na po akong kamay. Para kay Joffrey, napatatag din ng mga pagsubok ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Sa pagkakakuryente ko, sir, may nararamdaman pa rin ako. Kahit sobrang sakit, di ko sinasabi sa kanya, sir. Pero sana, huwag niya kaming sukuan. Yun po yung malaking pasasalamat ko sa asawa ko, yung nagtsatsaga siyang binibihisan ako, nakasikaso yung pang araw-araw ko kung kumakain ako. Laking pasasalamat din daw niya dahil sa loob lang ng halos 2 buwan, nagkaroon sila ng bagong pag-asa. Yung resibo po, maraming pong salamat sa pagsubaybay niya sa amin sa kung ano pa yung magiging laban ng aming buhay, sir. Kasi hindi dahil sa resibo, hindi maaksyonan yung magiging kinaso namin doon sa mga kung saan ako na aksidente, sir. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel